Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Magandang hapon Pilipinas! Patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong gabi hanggang bukas dahil sa kombinasyon ng shearline, amihan at easterlies. May mga lugar na maaari pa ring makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan, kaya manatiling alerto lalo na sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Narito ang 24-hour public weather forecast na inilabas alas 4 oras ng hapon, February 13, 2026. Sa kasalukuyan, ang shearline ay nakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Ang northeast monsoon o amihan ay patuloy na umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, habang ang easterlies naman ang nakaapekto sa Visayas at Mindanao. Unahin natin ang mga lugar na sakop ng shearline. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms ang Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, at Marinduque. Ang mga pag-ulan dito ay maaaring maging katamtaman at paminsan-minsan ay malakas. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods at landslides, lalo na kung magtatagal ang malakas na buhos ng ulan. Pinapayuhan ang mga residente na maging maingat at patuloy na mag-monitor ng lokal na babala. Sa Mindanao, Eastern Visayas, at Palawan, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies. Katulad ng sa Southern Luzon, ang pag-ulan dito ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na may kabundukan o malapit sa ilog. Iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig at maging maingat sa biyahe. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley kabilang ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, at Ifugao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Wala namang inaasahang malaking epekto sa mga lugar na ito, ngunit mananatiling malamig ang panahon lalo na sa gabi at madaling araw. Sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, at nalalabing bahagi ng Central Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated light rains dahil pa rin sa amihan. Hindi inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa mga lugar na ito, ngunit posible pa rin ang panakanakang ambon o mahinang ulan. Sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Tandaan na kahit isolated lamang ang thunderstorms, maaari itong magdala ng malakas na buhos ng ulan sa maikling panahon na maaaring magdulot ng localized flooding. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan. Sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, katamtaman ang ihip ng hangin mula sa hilagang silangan. Ang karagatan ay katamtaman ang pag-alon na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 metro. Pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na sa silangang baybayin. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman ang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan at bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon ng dagat na may taas mula 0.6 hanggang 2.1 metro. Para naman sa temperatura sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamababang na itala ay 21.4 degrees Celsius kaninang alas 5 ng umaga, habang ang pinakamataas ay umabot sa 31.5 degrees Celsius kaninang alas 3 ng hapon. Ibig sabihin, medyo mainit pa rin sa tanghali, ngunit mas presko sa madaling araw. Ang minimum relative humidity ay 53% at ang maximum ay umabot sa 88%. Kaya maaaring makaramdam ng maalinsangang panahon lalo na kapag tumitigil ang ulan at sumisikat ang araw. Unahin natin ang mga lugar na inaasahang makararanas ng light to moderate at paminsan-minsang heavy rains sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 oras. Sa Camiguin partikular sa Catarman at Mambajaw. Sa Zamboanga del Norte kabilang ang Siocon, Siraway, Baligyan at Gutalak. Sa Zamboanga Sibugay gaya ng Tungawan, Malangas, Imelda, Roseller Lim, Bug, Shay, Ipil, Diplahan, Titay, Naga at Kabasalan. Sa Lanao del Sur kabilang ang Mulondo, Taraka, Buadiposo Buntong, Maging, Tamparan, Lumba Bayabao, Bubong, Ditsaan Ramain, Pona Bayabao at Masyu.
Sa Dinagat Islands kabilang ang Dinagat, San Jose, Basilisa, Cadianao at Libjo. Sa Sarangani partikular sa Glan. Sa Agusan del Sur lalo na sa Loreto. Sa Davao Oriental partikular sa Catil. At sa Zamboanga del Sur kabilang ang Dimataling, Tabina, Margos sa Tubig, Lapuyan, Kumalarang, Dinas at San Miguel. Sa mga lugar na nabanggit, asahan ang mga pag-ulan na maaaring lumakas paminsan-minsan. May posibilidad ng localized flooding lalo na sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking bahagi kung magtatagal ang ulan. Samantala, kasalukuyan namang nakararanas ng moderate to heavy rains ang mga sumusunod na lugar at maaari pa itong magpatuloy sa loob ng 2 hanggang 3 oras at makaapekto sa mga kalapit na bayan. Kabilang dito ang Zamboanga City, ang buong Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Sarangani partikular sa Maitom. Sa Sultan Kudarat kabilang ang Palimbang, Calamansig, Lebac at Senador Ninoy Aquino. Sa Zamboanga del Norte lalo na sa Sibuco. Sa Zamboanga Sibugay kabilang ang Talusan, Olutanga, Mabuhay, Alicia at Payao. Sa South Cotabato partikular sa Lake Cebu. Sa Dinagat Islands kabilang ang Tubajon at Loreto. Sa Agusan del Sur lalo na sa La Paz. At sa Zamboanga del Sur partikular sa Vincenzo, Sagun at Pitogo. Dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan sa mga lugar na ito, mataas ang posibilidad ng flash floods, lalo na sa mga komunidad na malapit sa ilog at mabababang lugar. May banta rin ng landslides sa mga lugar na may matatarik na dalisdis at kabundukan. Ang easterlies o hangin nagmumula sa silangan ang patuloy na nagdadala ng makakapal na ulap at thunderstorm clouds sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil dito, posible ring makararanas ng biglaang pagbuhos ng ulan ang mga kalapit na lugar kahit hindi sila direktang nabanggit sa listahan. Pinapayuhan ang lahat na maging alerto. Iwasan ang pagtawid sa baha lalo na kung malakas ang agos ng tubig. Para sa mga mangingisda at may maliliit na bangka, maging maingat sa paglalayag lalo na kung may kasamang pagkulog at pagkidlat ang pag-ulan. Patuloy na mag-monitor ng updates mula sa lokal na pamahalaan at disaster risk reduction offices. Kung kinakailangan ng paglikas, makipag-ugnayan agad sa inyong barangay officials. Sa ngayon, ang pag-ulan ay inaasahang magpapatuloy sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 oras at maaaring magbago depende sa galaw ng mga rain clouds.